Dominant Protector. Credit to the author. 3,531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito. Magaling. Tumango si Leandro. Si Terence ay kanyang kaaway pagkatapos ng lahat at pinatigil niya ang pagbuo ng mga plano ng isla ng Tianjia. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake para kay Terence. Sige, alis muna ako. See you then. Matapos alagaan si Leandro, kinailangan pa ring harapin ni Harry ang iba. Maliban sa inheritor, marami pang practitioner ang nakaabot sa full circle state sa pagsusulit, at gusto ni Harry na manalo sa kanila. Kalmado ang mga mata ni Terence habang pinagmamasdan si Harry na bumaba sa kotse ni Leandro. Hindi makatotohanang asahan na magbabago si Leandro sa kanyang panig dahil lamang sa binigyan siya ng mga bato ng enerhiya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay magkaaway, at si Terence ay hindi ganoon kawalang-muwang para isipin na ang Leandro ay magpapalawak ng pabor ng walang hanggan. Ito ay isang deal, at ito ay isang deal. Kung matutulungan ni Terence na makabangon si Natoy, magagawa rin niya ito sa kanya pagkatapos buksan ng Sky Class Island, nasa kanila ang lahat. Tumakbo na rin si Turner paalis, halatang may gagawin pa. Bago siya umalis ay kinuyam niya si Terence. Young Hero Linford, salamat sa tulong mo kanina. Babalik ako ngayon, ingat ka. Sige, sabi niya. Tumango si Terence, nag-iisa ka, kaya dapat kang mag-ingat. Huwag hayaang magkagulo sina Leandro at Harry. I won't. My hometown is in Sunning City. It's not on the way to them. Umiling si Turner, tumakbo. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa habang pinapanood si Turner na tumakbo paalis. Hindi sinabi ni Mirasol at Thaddeus kay Terence nang umalis sila. Abala sila kay Harry at hindi alam kung ano ang pag-uusapan. Hindi nang ahas si Terence na gamitin ang espiritu ng kanyang Sky Class Full Foundation para mag-imbestiga dahil lahat sila ay nasa parehong antas. Kung gagawin niya iyon, mapapansin agad ng iba. Ngunit hindi ito maganda, at walang pakialam si Terence tungkol dito. Si Harry ay isang taong magiging masama kung wala siyang gagawin. Siya ay isang tao na hindi tumigil. Gumawa siya ng gulo para kay Terence, ngunit palagi siyang bumabalik ng may pagkabigo. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob at pagtitiis. Kung sino pa man, matagal na silang bumagsak. Isa-isang umalis ang mga taong pamilyar sa kanya, at gayon din ang mga taong mula sa sekta ng tagapagmana. Bumalik sila sa kanilang mga sekta upang asikasuhin ang ilang bagay, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sina Althea at Milky ay nagpaplanong pumunta sa Black Star Sect kasama si Terence. Rock Candy, sa kabilang banda, at pumayag si Milky na sundan sila. Matapos makumplito ang lahat ng paghahanda, umalis si Terence at ang iba pang mga tagapagmana. Isang dosenang Sky Class Full Masters ang pumunta sa isang sekta para humingi ng paliwanag, ito ay hindi pa nagagawa. Siyempre, mahirap sabihin kung hindi na ito mauulit, ngunit hindi bababa sa hindi ito nangyari noon. Ang Black Star Sect ay matatagpuan malapit sa Qingfeng Highlands. Ang mga normal na tao ay magduruso mula sa altitude sickness kung sila ay pumunta doon, ngunit ang grupo ni Terence ay iba. Lahat sila ay Sky Class Full Masters, at immune sa normal na kapaligiran. Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa sekta ng balabal na bakal ay napakaliit. Anong uri ng sekta ito, ilang practitioner mayroon ito, at anong antas sila? Halos walang ideya si Terence. Maging si Teresa, ang batang sect master ng Sky Elixir Sect, ang pinuno ng sinaunang sekta, ay kakaunti ang alam tungkol dito. Dati, inakala ni Terence na ang sektang Black Star ay isang pisikal na sekta, ngunit iyon ay nakabatay lamang sa pangalan ng sekta at sektang Golden Bell. Ang sektang Black Star ay dapat na isang pisikal na sekta, ngunit ayon kay Teresa, mayroon din silang espiritual na master. May inner force expert. Saka bakit hindi sila sumama sa Heaven Class Test? Tanong ni Terence na may problema. Sa totoo lang, may ilang sinaunang sekta at solo practitioner na maaaring hindi man lang pumunta sa Sky Class Test. Lahat ay may kanya-kanyang layunin, at lahat sila ay may iba't ibang bagay na hinahabol. Kunin mo halimbawa ang sekta ng balabal na bakal. Hindi pa sila nakilahok sa anumang aktibidad sa pagsasanay at namumuhay ng kanilang sariling buhay.
Kaya naman ang ibang mga sekta ay walang gaanong alam tungkol sa kanila. Isinasaalang-alang lamang nila ang kanilang sariling negosyo. Ito ay pareho para sa dilaw na sekta ng tagsibol na nakadamit ng dugo. Sila ay isang sekta ng mamamatay tao, at ang kanilang layunin ay pumatay at mabayaran. Wala silang pakialam sa landas ng langit, kung sila ay walang pakialam. Hindi nila ito pipilitin tungkol sa pagpunta sa Sky Class Island, sino ang babalik sa secular na mundo pagkatapos pumunta doon ang kanilang negosyo ay nasa secular na mundo, kaya hindi sila nakilahok sa anumang mga aktibidad sa pagsubok. Kaya ganyan. Tumango si Terence tama, isa na siyang top tier na nilalang sa karaniwang mundo hindi na kailangang ituloy ang ethereal na landas ng langit. Sinasabi na ang makalangit na daw ay walang kamatayang paglilinang, at maaaring makapasok sa hanay ng mga immortal. Ito ay nasa ibang antas mula sa Marshall daw ngayon. Gayunpaman, ang mga alamat ay mga alamat lamang. Walang nakakaalam kung ano ang Sky Class Island, at walang nakakaalam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Ang lahat ay mukhang maganda, ngunit kung pag-isipan mong mabuti, ang Sky Class Full Masters ay marahil ang pinakamababang antas ng pag-iral sa Sky Class Island kung mayroong napakaraming mga master doon, at sila ay papatayin sa sandaling umakyat sila, kung gayon maaari silang hindi pumunta. May dahilan si Terence para pumunta, kung hindi ay hindi na siya mag-abala. Para sa Pangolin, para sa iyo Akira, para sa 5 elemento ng sekta ni Boss Bale, may layunin at misyon si Terence. Tama. Gayunpaman, kung pupunta tayo sa sekta ng balabal na bakal kasama ang ating grupo. Tumingin si Teresa sa lahat ng naruroon at walang imak. Ito ay simpleng pambubuli. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi ba ang Black Star Sect ay nang-aapi kay Thomas Paine at Amara sa parehong paraan? Ang 5 elemento na sekta at ang bakal na sekta ng balabal ay hindi malapit sa isa't isa, imposibleng magawa ito sa loob ng isang araw. Ipinarode ni Terence ang kotse sa isang bayan sa gabi at naghanap ng hotel na matutuluyan. Hindi kalakihan ang hotel, at hindi pa panahon ng turista, kaya wala talagang customer. Ngunit ito ay mas mabuti si Terence ang nag-book ng buong hotel, at ang amo ay masayang ibinaba ang isang buong karatula sa bahay. Dahil buong araw silang nasa kalsada at kailangang gumising ng maaga kinabukasan para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga pagkatapos ng hapunan. Bagamat hindi masyadong malaki ang hotel, sapat pa rin ito para magkaroon ng silid ang lahat. Pumasok ang lahat sa silid, kabilang si Josephine. Balak niyang maligo at matulog ng maaga, ngunit may kumatok sa pinto. Binuksan ni Josephine ang pinto at nakita si Milky. Ate Baker, ikaw pala. Anong problema? Nakaramdam ng kakaiba si Josephine. Okay lang si Milky nang maghiwalay sila ngayon, ngunit bumalik siya bigla. Ganito nga, napag-isipan ko na, pero nag-aalala pa rin ako. Iba ang lugar na ito sa inang 5 Element Sect. Sa iisang kwarto kami natutulog noon, at hindi naglakas loob na puntahan ka ni Terence. Ngayong nasa sarili mong kwarto ka, paano kung puntahan ka ni Terence? Kaya, makatulog ka sa aking silid, mananatili ako rito at makitungo kay Terence. Sabi ni Milky. 3,532. Oh! Tuwang-tuwa si Josephine na marinig na maaaring pumunta si Terence upang makita siya, ngunit medyo nadismaya siya pagkatapos magpalit ng kwarto. Alam niyang hindi pa siya full master ng Sky Class, at kailangan niyang lumayo kay Terence. Kung hindi gagana ang walang emosyong sining. Pagkatapos kunin ang susi ni Milky, pumunta si Josephine sa katabing silid, habang si Milky ay naligo at natulog ng maaga. Si Terence ay may sariling silid din. Pagkatapos ng shower, hindi na talaga mapakali si Terence at magsanay. Sa totoo lang, isa na siyang top-tier practitioner sa ilalim ng kaharian ng Heavenly Axiom, hindi mahalaga kung nagsanay siya o hindi. Kaya naman, hindi maiwasan ni Terence na isipin si Josephine kapag wala siyang magawa. Hindi siya naging malapit kay Josephine mula nang bumalik siya sa West Star Village. Nakalimutan na niya ang tungkol kay Josephine noon, ngunit ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay nagparamdam sa kanya na parang matagal na niya itong hindi nakita. Kung wala si Milky, gusto sana niyang kausapin itong mag-isa. Ngunit sa pagmamasid sa kanya ni Milky na parang tigre na nakatingin sa biktima nito, walang magawa si Terence.
Ngunit ngayong gabi, lahat sila ay natutulog sa magkahiwalay na mga silid. Saglit na nag-alinlangan si Terence bago lumabas ng silid. Kung ito ay ibang tao, si Terence ay magiging mas maingat, ngunit si Josephine ang kanyang unang kasintahan, at sila ay napakalapit na noong sila ay magkasama. Hindi man sila magkasama sa pagtulog, medyo close sila. Kung hindi dahil sa nangyari sa lambak, malamang na magkasama na sina Terence at Josephine. Kaya naman, ang paglusot sa kwarto ni Josephine sa gabi ay hindi malaking bagay para kay Terence. Hindi banggitin ng isang maliit na hotel na tulad nito, kahit isang elektronikong pinto ay madaling mabuksan gamit ang mga kasanayang natutunan niya mula sa kanyang tiyuhin master. Naalala ni Terence ang room number ni Josephine, kaya binuksan niya ang pinto at isinara ito bago palihim na pumasok sa kwarto. Dapat ay tulog na si Josephine dahil nakaharap ang likod niya kay Terence. Hindi niya ito ginising, bagkus ay hinubad niya ang kanyang pijama at tumalon sa kama. Walang planong gawin si Terence, ngunit nilinaw ng hubad na mga balikat ni Josephine na nakatulog siya ng walang pijama. Pagkatapos humiga sa kama, binuhat ni Terence si Josephine mula sa likuran. Nagulat siya nang may maramdaman siyang malambot na bagay sa braso niya. Hindi pa ito nahawakan ni Terence, ngunit masasabi niyang hindi ganoon kalaki si Josephine, hindi siya matatalo kay Yase sa bagay na ito noong una kung naging ganito siya kalaki. Ang laki ni Josephine ay malinaw na mas malaki kaysa dati. Kahit na hindi ito kasing super ng kay Yase, mas malaki pa rin ito kaysa dati. Medyo nagulat si Terence, maaaring ang pagsasanay ay nadagdagan din ang laki ng dibdib ng isang tao. Si Milky ay pagod din sa mga araw na ito. Hindi nakapasok si Josephine sa pagkumpleto ng Sky Class, kaya hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Ito ay isang malaking kaganapan sa lambak, at kailangan niyang mag-alala tungkol dito araw-araw. Pagod na pagod siya, kaya pagkatapos maligo, humiga siya sa malaking kama at nakatulog. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatulog siya, bigla niyang naramdaman na may tao sa kanyang kama. Nagulat ito kay Milky. Siya ay isang Sky Class Full Master, tanging isang Sky Class Full Master ang makakapagtago sa kanya. Habang sinusubukan ni Milky na tiyakin kung talagang may darating, naramdaman niya ang isang malaking kamay na pumulupot sa kanyang dibdib. Nagulat si Milky at biglang nagising. Sumigaw siya mula sa kama, "Pervert! Ibigay mo ang buhay mo!" Napatalon si Terence mula sa kama dahil sa gulat. Malinaw na hindi ito boses ni Josephine. Hindi ba boses ito ni Milky? Nasaan si Josephine? Hindi ba ito ang kwarto ni Josephine? Binuksan ni Milky ang bedside lamp at akmang sisulakay nang makita niyang ang taong nakatayo sa harapan niya ay si Terence. Higit pa rito, si Terence ay hubad, walang suot. Dahil dito ay natigilan si Milky, at mabilis niyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata. Terence, walang hiya ka. Kung ito ay ibang tao, si Milky ay nagsimula na ng away, ngunit ito ay si Terence. Alam niyang hindi siya ang kapareha nito, kaya tinitigin lang siya nito at hindi kumibo. Gayunpaman, tinakpan niya ang kanyang mga mata at bigla niyang napagtantong hubot-hubad din siya. Sa huli, kapag binuksan ang mga ilaw, hindi ba't tuluyang malantad? Ibinaba ni Milky ang kanyang mga kamay na nakatikip sa kanyang mga mata at gustong takpan ang kanyang katawan, ngunit habang iniisip niya iyon, lalo siyang naaagrabyado. Kahit na siya ay halos 30 taong gulang, mayroon pa rin siyang puso ng isang maliit na batang babae. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan sa isang sinaunang sekta mula noong siya ay bata pa at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang tanging alam niya tungkol sa labas ng mundo ay mula sa ilang mga libro. At kaya, nakita ni Terence ang kanyang hubad na katawan at hinawakan pa ang kanyang katawan, na ramdaman niyang talagang nagkamali siya. Bakit siya naging malas? Umupo si Milky sa kama, niyakap ang kanyang mga binti at pumulupot na parang bola, umiiyak. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Hindi niya alam na ang tao sa kwarto ay si Milky. Kung alam niya, hindi siya magiging mapangahas, ngunit ngayong nangyari na ang problema, wala nang magagawa si Terence tungkol dito. Akala niya ay bugbugin siya ni Milky, at ayaw ni Terence na lumaban. Anyway, si Terence ay nagkaroon ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang mga pinsala, kaya hindi mahalaga kung gaano kabigat ang kanyang mga pinsala. Pero ngayon, hindi man lang siya sinaktan o pinagalitan ni Milky, umiyak lang siya.
Hindi alam ni Terence kung paano haharapin ito, kaya napipilitin lang niya ang kanyang sarili na sabihin, Milky, pasensya na, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Akala ko si Josephine ang nasa kwarto. Hindi pinansin ni Milky si Terence at nagpatuloy sa pag-iyak, kaya napabuntong hininga si Terence nang walang magawa. Umupo siya sa gilid at tahimik na tumingin kay Milky. Hindi alam ni Terence kung ilang taon na si Milky, bakit parang bata. Mula sa kanyang hitsura lamang, si Milky ay dapat na nasa maagang 20s lamang. Malamang na pumasok siya sa sky class sa kanyang 20s, at pagkatapos nito, hindi nagbago ang kanyang hitsura. Kaya't siya ay maaaring nasa kanyang 20s, 80, o kahit 100 taong gulang. Hinintay ni Terence na mawala ang pag-iyak ni Milky bago nagpatuloy. Milky, huwag kang umiyak. Lahat tayo ay nasa hustong gulang na, at mga top class na masters kung gayon, hindi mo dapat masyadong pinapahalagahan ang mga bagay na ito. Ang layunin namin ay pumunta sa Sky Class Island. Hindi mo ba alam na hindi dapat magkadikit ang mga lalaki at babae? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Itinaas ni Milky ang kanyang ulo at pinandilatan si Terence. Ako. Babalik ako ngayon at magpapanggap na walang nangyari, okay? Tanong ni Terence. Ang isang normal na modernong babae ay sumang-ayon dito kung sinabi niya ito wala talaga silang nawala, kung tutuusin. Sa karamihan, hihilingin niya kay Terence na bayaran siya ng isang bagay. 3,533. As. How could he? Nakita mo na, niyakap, at hinawakan. Hahayaan mo na lang ba? Kinagat ni Milky ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Terence, paano magkakaroon ng magandang bagay sa mundo? Ano ang gusto mo? Tanong ni Terence na may mapait na ngiti. Ayaw mong managot. Pinandilatan ni Milky si Terence. Ito. Gusto mong managot ako ng ganito. Itinuro ni Terence ang kanyang sarili, natigilan. Ang dami mo ng asawa, at ako na lang ang kulang sayo. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit si Milky. Well, ito ay hindi tungkol sa medyo. Ang mga salita ni Milky ay talagang hindi nakapagsalita kay Terence. Anong uri ng loika ang ginawa ni Milky? Ang ibig niyang sabihin ay wala siyang emotional foundation sa kanya. Ano ang nangyayari sa pagtanggap niya sa kanya ng walang dahilan? Milky, huminahon ka, hindi ito patas sa iyo. Mabilis na paliwanag ni Terence. Hindi patas kung hindi ka mananagot. Sabi ni Milky, kung ang isang babae ay tretuhin ng ganito ng isang lalaki, paano pa ako makakasama ng iba? Kung wala kang responsibilidad, habang buhay akong mag-isa. Paano ka naging napakasama? Masama. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Ang loika ni Milky. Sandali lang, biglang naalala ni Terence si Althea. Mula sa pananaw ni Althea, ang yakap ni Terence ay naging isa sa kanila, at si Milky. Siya ay isang batang babae na lumaki din sa isang sinaunang sekta. Malamang na naiimpluwensyahan siya ng mga sinaunang panahon kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon, at naimpluwensyahan siya ng mga bagay na ito. Nagdulot ito ng sakit sa ulo ni Terence. Hindi pa niya neresolba ang problema ni Josephine, at ngayon ay naroon na si Milky. Sige, isa pa. Tumanggo si Terence, pero, wala pa akong alam. Kung magkasama tayo, dapat sabihin mo man lang sa akin ang tungkol sa sarili mo, di ba? Sumasang-ayon ka. Mabuti iyan. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa buhay ko, kaya dapat mong sabihin sa akin ang tungkol sa iyo. Tumawa si Milky habang lumuluha. Sa opinyon ni Milky, hindi ba ganito ang dating ng mga blind date? Ang background ng pamilya ng bawat isa ay tugma sa isa't isa, at pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang sitwasyon ng isa't isa, at pagkatapos ay nagsama-sama sila. Iyon lang. Okay. Naramdaman ni Terence na isa itong scam. Kung ayaw niyang bigyan ng sorpresa si Josephine, hindi niya kailangang gawin ito. Sa kabutihang palad, mukhang nasa early 20s si Milky, at parang batang babae ang kanyang karakter. Kung hindi, malaking pressure ang makasama ang isang babae na mas matanda sa kanya. Ngunit ngayon, tila si Milky ay bata pa rin, kahit nasa pananaw ng kanyang puso. Nga pala, paano ka nakapasok? Bakit hindi ko alam? Nilock ko ba yung pinto bago ako matulog? Tumingin si Milky kay Terence, nalilito.
Nakipagsabuatan ka ba kay Josephine at ibinigay niya sa iyo ang susi? Hindi naintindihan ni Milky kahit na si Terence ay isang Sky Class Full Master, dapat ay pumasok na siya pagkatapos niyang i-lock ang pinto, tama ba? Kahit na ito ay isang makalangit na dalubhasa sa landas, maaari ba niyang sirain ang isang pinto nang hindi gumagawa ng ingay? Kung may gumagalaw noon, hindi sana nakatulog si Milky, nagising na sana siya para tumugon, at hindi na nakarating si Terence. At saka, sa pananaw ni Milky, gaano man katapang si Terence, hindi niya sisirain ang pinto ng isang pampublikong inn, di ba? Nakatulog si Milky nang walang anumang paghahanda, at hindi man lang siya nag-abalang magsuot ng damit pagkatapos ng shower. Sa kanyang subconsciousness, kakatok sana si Terence sa pinto kung gusto niyang sumama, ngunit sino ang nakakaalam na mangyayari ito? Iyon nga ang nangyari ayon sa normal na logika, ngunit nakalimutan ni Milky na si Terence ay mayroon ding pinakamagaling na kakayahan sa pagbubukas ng mga pinto at pagpili ng mga kandado. Mula sa kanyang pananaw, ang isang Sky Class Master na natututo kung paano buksan ang mga kandado ay isang bagay na ganap na imposible at hindi kailangan. Hindi. Bago ako naging cultivator, kilalang kilala akong magnanakaw. Isa akong makajos na magnanakaw. Sabi ni Terence. Path. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Milky sa hindi makapaniwala. Ilang taon ka na ngayong taon? Paano ka naging kilalang magnanakaw noon? Kailan ka nagsimulang magtanim? Golden Class Master pa ako noong isang taon, maniniwala ka ba? Sinabi kong ipakilala mo kami, mapait na ngumiti si Terence, hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Ang bilis mo talagang mag-level up. Hoy, malapit na akong mag-30, hindi ka naman tatutol di ba? Napabuntong hininga si Milky. Mukhang mas bata ka pa kay Josephine. Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiyak, tingnan mo. Hindi pa ako mukhang 30, huwag mo akong lokohin. Hehe. Hindi napigilan ni Milky na ngumiti, kung gayon, maaari mo akong pretuhin bilang 18 taong gulang. Kahit 18 ay masyadong matanda, ikaw ay 16 na higit sa. Alam ni Terence na walang babalikan. Si Milky ay napaka-konserbatibo, kaya't maaari lamang niya muna itong aliwin. Ngunit ang pangyayari ngayon ay talagang isang malaking pagkakamali. Kung hindi itinago ni Terence ang kanyang lakas o gumawa ng kaunting ingay, mapapansin ni Milky, ngunit ayaw ni Terence na malaman ito ni Josephine, kaya napunta siya sa ganito. Sinabi ni Milky kay Terence ang tungkol sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang buhay ay napaka-boring, halos kapareho ng kay Althea. Lumaki siya sa Snow Valley, nagsasanay at hindi gaanong nakikipag-ugnayan. Dahil sa sining ng kanyang practitioner, walang dumating para hilingin ang kanyang kamay sa kasal, at hindi naisip ni Milky na makasama ang isang lalaki sa hinaharap. Hindi naman tama yon, di ba nililinang mo rin yung emotionless technique? Bakit parang ang dali mong ma-move on? Nahawakan kita at gusto mong ako ang managot. Biglang tanong ni Terence. Hindi ako uminom ng panggamot na likido ng walang katuturang damo, at hindi ko gusto ang sinuman sa nakaraan. Hinihiling ko lamang sa iyo na managot dahil iyon ang sinasabi ng libro. Sabi ni Milky. Pakiramdam ko ay may isang bagay na mali sa walang emosyong sining na nilikha ng iyong Grandmaster. Kung talagang emosyonal siya, hindi siya interesado sa mga kalalakihan. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay na siya ay walang emosyon sa ibabaw, ngunit mayroon siyang damdamin sa loob. Sabi ni Terence. Huwag kang maglakas loob na Sir si Grandmaster Baker. Sabi ni Milky. Hindi kita sinisiraan, pero hindi ba napunta ang Grandmaster Baker? Mo kay Grandmaster Zhang Liju. Nawala ang epekto ng walang emosyon niyang sining. Pamilyar si Terence kay Milky ngayon, kaya nasabi niya iyon. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, paanong posible iyon? Pumunta si Grandmaster Baker. Upang ituloy ang makalangit na daw, paano niya makakasama si Zhang Liju? Hindi naniwala si Milky sa mga salita ni Terence. Pagkatapos ng usaping ito, dadalhin kita sa isang lugar. Naisip ito ni Terence. Tanging kapag dinala niya si Milky sa libingan ay maniniwala siya na ang kanilang Grandmaster ay talagang nakatira kasama si Zhang Liju, at na siya ay kabahagi ng parehong asawa sa Grandmaster ng Ice Palace. Oh! Hindi pa rin naniniwala si Milky.
Si Grandmaster Baker ay palaging pananampalataya ng Snow Valley, kaya makatwiran para sa kanya na hindi maniwala dito. Mukhang may katuturan ang sinasabi mo. Ang pamamaraan ng kawalan ng puso ay nagmumukha lamang na malamig sa labas, ngunit hindi ito nakakaapekto sa aktwal na damdamin ng isang tao. Marahil si Grandmaster Baker ay nasa puso pa rin niya noon si Zhang Liju. 3,534. Nakita niya si Terence bilang ang pinakamalapit na tao sa kanya ngayon, at natural, sasabihin niya ang kanyang mga iniisip na hindi niya pinangarap na sabihin noon. Maaaring hindi ito magalang sa Grandmaster, ngunit iyon ang iniisip niya noon. Have a good rest. Mahaba pa ang biyahe natin bukas. Babalik na ako ngayon. Sabi ni Terence. Aalis ka ng ganun-ganun lang. Wala ka bang gagawin? Bahagyang nagulat si Milky. Anong ginagawa mo? Tanong ni Terence. Di ba sabi sa libro may dapat tayong gawin sa wedding night natin? Nahihiyang sabi ni Milky. Pag-uusapan natin ito pagkatapos nating makabalik mula sa Sky Class Island. Nag-alinlangan si Terence. Sa katunayan, pagdating sa pagiging magkasama, ang ideal na partner ni Terence sa unang pagkakataon ay isa kina Carla, Cheryl, Yasi, o Josephine. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ang unang taong nakilala ni Terence, ngunit wala silang nararamdaman para kay Milky. Kahit na ang mga damdamin ay maaaring linangin, hindi pa ito nalilinang. Dagdag pa, kung ang unang pagkakataon niya ay may kasama maliban sa apat na ito, hindi ito matatanggap ni Terence. Pag-atras ng isang hakbang, dapat itong si Kitty o Melissa. Nakahinga si Milky. Sa totoo lang, medyo natakot siya. Bagamat sinabi ng mga libro na pagkatapos magpakasal ang dalawang tao, matutulog silang magkasama at gagawin ang ganoong uri ng bagay, at ang mga sinaunang sekta ay walang pakialam sa masalimuot na mga patakaran ng kasal, at ang mga tao sa mundo ng militar ay simple. Isinuot ni Terence ang kanyang damit at lumabas ng silid ni Milky. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kwarto ni Milky, na ngayon ay kwarto ni Josephine. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, wala na siya sa mood pumunta doon. Si Terence ay hindi makatulog ng mahabang panahon pagkatapos bumalik sa kanyang silid. Naisip niya ang nakaraang taon at napuno ng emosyon hanggang madaling araw. Kinaumagahan, umalis ang lahat sa hotel pagkatapos ng almusal. Ang saloobin ni Milky kay Terence ay halatang nagbago. Wala nang pagbabantay at puot sa kanyang mga mata, kundi isang dampi ng kahinahunan. Nalito ito kay Josephine. Hindi na ba tumutol si Milky sa relasyon nila ni Terence? Ate Baker, bakit ka nakatingin kay Terence? Tanong ni Josephine kay Milky. Si Terence ay nagmamaneho ng minibus ng Sky Elixir Sect na ibinigay ng Teresa. Ang lahat ay maaaring umupo dito, at si Josephine ay nakaupo kasama si Milky. Napansin ni Josephine na laging nakatingin si Milky kay Terence na nagmamaneho. Hindi inaasahan ni Milky na ang kanyang maliit na paggalaw ay mapapansin ni Josephine, at ang kanyang mukha ay namula. Hindi siya magaling magsinungaling, at ayaw niyang magsinungaling kay Josephine sa oras na ito, kahapon. Pumunta si Terence sa kwarto ko para hanapin ako. Nagulat si Josephine, iniisip na sina Terence at Milky ay may ilang uri ng alitan. Sister Baker, kayo ni Terence. Kayo. Kami. Sabay kaming natulog. Medyo nahiya si Milky, tumingin kay Josephine na biglang natigilan. Ate Milky. Anong sabi mo? Hindi ito masyadong naintindihan ni Josephine. I'm sorry. It's all my fault. Nakatulog ako pagkatapos ng shower at hindi nagsuot ng damit. Paano ko malalaman na magnanakaw si Terence noon? Binuksan niya ang pinto at humiga sa kama. Akala niya ako ay ikaw. Sa katunayan, hindi mo siya masisisi. Walang magawang sabi ni Milky. Sa wakas ay naunawaan na ni Josephine ang nangyayari. Ito ay isang malaking gulo, ngunit hindi niya sinisisi si Milky o Terence. Pumunta si Terence sa kanyang silid kahapon, ibig sabihin ay siya ang iniisip nito. Nagkataon lang na nagkita sila.
Nagpalit si Milky ng mga silid upang magbantay laban kay Terence, ngunit hindi niya alam na hindi nilalaro ni Terence ang mga patakaran. Nilock niya ang pinto at dirdiretsong humiga. Ito ay hindi kasalanan ni Milky, ngunit ang relasyon ni Terence at Milky ay isang bagay na ayaw pasukin ni Josephine. Tila marami ng babaeng nakapaligid sa kanya si Terence, at hindi niya ito mapigilan kahit na gusto niya. Sa panahong ito sa sinaunang sekta, ang mga sinaunang aklat na nabasa niya sa labas ng kultibasyon ay nakintal lahat sa kanya ng mga iniisip ng mga sinaunang babae, kaya hindi siya gaanong lumalaban kay Terence na magkaroon ng maraming asawa. Bukod dito, si Milky ay isang mabuting kaibigan ni Josephine, at bagamat nakabantay si Milky laban kay Terence noon, ito ay para sa kapakanan ni Glyza Baker, dating pinuno. Ngayong nagkaroon ng ganoong relasyon sina Milky at Terence, naramdaman ni Josephine na wala nang magiging hadlang sa pagitan nila ni Terence. Josephine, ikaw. Bakit hindi mo ako pinapagalitan? Sa totoo lang. Hindi naman sa napipilitin akong gawin ito, ngunit sa tingin ko ay talagang mabuting tao si Terence. May hindi maipaliwanag na pagkahumaling sa kanya. Sabi ni Milky. Forget it. Sa Snowy Valley, you and I were like sisters. This is nothing. Ikaw at ako ay hindi na mga babae ng sekular na mundo. Malaki ang pinagbago ng isip ko. Basta magkasundo tayo, ayos lang. Umiling si Josephine. Bumalik sa karaniwang mundo, nagkaroon siya ng ideya na maging unang asawa ni Terence o isang bagay, ngunit ngayon na naisip niya ito ay isang paraan lamang ng address. Marahil ang walang awa na taktika ang nagpabago sa kanyang pagkatao. Hindi inaasahan ni Milky na hahayaan ni Josephine ang bagay na ito ng ganoon kadali. Laking gulat niya. Ngunit nang makita ang tapat na ekspresyon ni Josephine, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Milky. Sa ganang kanya, ang pinakamalaking hadlang sa relasyon nila ni Terence ay si Josephine. Kung ayos lang si Josephine, wala talagang problema. Walang pakialam si Milky sa iisipin ng ibang tao. Naging mas masayahin si Milky dahil wala na siyang dapat ipag-alala. Napagtanto lamang ni Josephine na si Milky ay isang madaldal na babae pagkatapos na makipag-chat sa kanya sa lahat ng paraan. Oh ha ho ho, Cheryl sis. Sinabi ko sa iyo, na si Milky mula sa Snow Valley ay hindi maganda, siya ay isang boring at mapanlinlang na vixen, sinusubukang akitin si Shield bro. Kung mas matanda siya, mas walang hiya siya. Isang matandang baka na kumakain ng batang damo. Sabi ni Yasi. Sige, Yasi, walang sinabi si Josephine, kaya hindi mo kailangang maging masama. Tinapik ni Cheryl ang kamay ni Yasi. At saka, mukhang bata pa rin si Milky, katulad natin. Wala nang pakialam ang Sky Class Master sa kanilang edad, at ang oras na kailangan nilang mag-training ay magiging sobrang haba. May mga taong nakakalimutan pa nga kung ilang taon na sila. Sige, Cheryl sis. Ikaw ang pangunahing asawa, dapat mong gamitin ang iyong autoridad bilang pangunahing asawa. Hinikayat ni Yasi. Mas malaki ang sakripisyo ni Josephine kaysa sa akin. Sabi ni Cheryl. Tapos magtali tayo. Ayaw ni Yasi na maging pangalawa si Cheryl sa iba, maging si Josephine. Kahit na ang kanyang relasyon kay Josephine ay napakabuti, hindi ito kasing ganda ng kay Cheryl. Hehe, sigurado. Naisip ni Cheryl na hindi ito masamang ideya. Hindi naman nasira ang relasyon nila. Paano kung mag-compete din yung iba? Nag-aalalang sabi ni Yasi. Pagkatapos ay itali natin silang lahat. Nakangiting sabi ni Cheryl. 3,535. Cheryl sis, bakit ang bait mo ngayon? Natatarantang tanong ni Yasi. Ang madilim na gabi ay tahimik. Ang pamamaraan ng Dark Phoenix Heart na aking nalinang ay may epekto sa pagpapatahimik ng isipan ng isang tao. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit ang aking ina ay may magandang ugali. Nakangiting sabi ni Cheryl. Ngunit bakit napakainit ng ulo ng isang matandang babae na iyon? Sabi ni Yasi. Bagaman ang kanyang diskarte sa puso ay nauugnay din sa Dark Phoenix, hindi ito pareho. Tanging ang mga taong may katangian ng Dark Phoenix ang maaaring magtanim nito.
Sabi ni Cheryl. Oh, sige. Ang init ng ulo ni Yasi ay kasing init pa rin siya ay isang fire element practitioner, kung tutuusin. Lahat sila ay Sky Class Full Masters, at maliban kung hindi sila nakikinig o nagbabantay sa isa't isa, madali para sa iba na marinig ang kanilang sinasabi. Hindi pa rin alam ni Milky na narinig ng radyo ang broadcast. Hindi magtatagal bago malaman ng iba. Gaya ng inaasahan, pagkatapos sabihin ni Yasi kay Cheryl, pumunta siya para makipag-chat kay Trixie, at pagkatapos ay nalaman ng Rock Candy, at pagkatapos ay nalaman ni Melissa at Jenny sa likod na hanay, at iba pa. Pagbaba nila sa sasakyan, lahat ay tumingin kay Milky na may kakaibang tingin, na ikinagulat ni Milky. Ano ang nangyayari sa lahat? Anong tinitingin-tingin nyo? Sa wakas ay natakot si Milky sa tingin ni Althea. She glared at her with some dissatisfaction. Rock Candy, anong ginagawa mo? Wala lang, Ate Milky, nakangiting sabi ni Rock Candy. Mas matanda ako sa'yo, so bakit little sister ang tawag mo sa akin? Natigilan si Milky. Alam mo sa puso mo. Nakangiting sabi ni Rock Candy. Malinaw na ako tungkol dito. Natigilan si Sydney at biglang may naisip, what do you mean by that? Sa hinaharap, ikaw ang pinakabata dito, kaya kailangan mong malaman ang mga patakaran. Sa wakas ay nakabawi sa kanila si Rock Candy. Dati, ang Ice Palace at ang Snow Valley ay palaging kakumpetensya, na may mga panalo at pagkatalo. Ngunit mula ngayon, si Milky ay palaging magiging mas maliit kaysa sa Rock Candy. Ikaw. Alam mo lahat. Laking gulat ni Milky, at ang kanyang mukha ay biglang namula, mula sa kanyang mukha hanggang sa ugat ng kanyang leeg. Kung ayaw mong malaman ng mga tao, edi wag. Tumawa si Rock Candy. Ang mga salita ni Rock Candy ay nagpatawa sa lahat ng mga babae, lalo na sina Trixie at Yasi. Maging si Terence ay nagulat. Paano nila nalaman lahat? Paano kumalat ang balitang ito? Kung hindi ko masabi, dapat ay masyadong nahihiya si Milky na sabihin ito, di ba? Ito ay talagang. Gayunpaman, habang sila ay nagbibiroan, dalawang itim na anino ang biglang lumitaw sa harap nila at ng boss. Ang isa sa mga itim na anino ay sumulyap sa karamihan at sumigaw ng mayabang, saan nanggaling ang grupong ito ng mga hanggal. Bilisan mo at mawala ka. Ito ba ay isang lugar na maaari kang magmula? Ito ay pribadong pag-aari, mayroon kang 1 minuto upang umalis. Kung magpapatuloy ka sa paglalaro dito, huwag ka nang bumalik. Ito ang teritoryo ng sekta ng balabal na bakal, at ipinarada ni Terence ang sasakyan sa harap ng gate ng bundok upang maghintay na may lalabas. Nailigtas din siya nito sa hirap sa pagpasok at pagtingin sa paligid ng walang patutunguhan, kaya hindi niya napigilan ang Men in Black. Dalawang simpleng Earth-class early phase disciples ang hindi nagkakahalaga ng atensyon ni Terence. Ito ang Black Star Sect. Walang pakialam na tumingin si Terence sa dalawa. Tama. Saan ka ba galing? Magsasaka ka rin ba? Nagulat ang itim na figure. Hindi niya inaasahan na babanggitin ni Terence ang sektang Black Star. Nangangahulugan ito na si Terence ay isang taong may alam tungkol sa sekta. Kahit na ang mga nayon sa malapit ay hindi alam ang pangalan ng sekta ng balabal na bakal. Alam lang nila na ito ay isang napakalakas na sekta. Ako si Terence, kukunin ko ang mga taong makakausap mo upang makita ako. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng oras sa kanya. Terence. Wala akong narinig tungkol sa iyo, sino ka? Naiinip na sabi ng pinuno ng mga itim na anino. Senior Sue? Itong si Terence, hindi ba siya ang makapangyarihang tao na pinag-uusapan ng mga taong iyon mula sa Bureau of Investigation? Ang isa pang itim na figure ay biglang may naisip at sinabi sa naunang itim na figure na nakatatandang kapatid na Sue. Oh. So, nandito ang Investigation Bureau para sa paghihiganti, ha? Mukhang nangangati na naman kayo sa pambubugbog. Malamig na tumawa si Suyasi, ngunit bago pa siya makatapos, pinalipad siya ni Terence na may kasamang sampal. Bumagsak siya sa lupa sa hindi kalayuan, kumunot ang noo, at tumigil sa paggalaw. Patay na siya. Gaano kalakas ang isang Sky Class Full Master?
Ang isang galaw ay sapat na upang patayin ang isang Earth-class maagang yugto. Hindi tumigil sa pagsasalita ang lalaki, ngunit walang pakialam si Terence. Pinatay lang niya ito at bumaling sa kabilang anino, hilingin mo ang manager mo na lumabas at makita ako. Arg! Oo, 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 oo. Ang itim na anino ay natakot sa kanyang talino, hindi niya akalain na si Terence ay magiging mas malakas kaysa kina Amara at Thomas. Gaano man kalakas ang dalawang iyon, hindi nila kayang patayin ang isang Earth-class early phase sa isang sampal, pero pinatay lang siya ni Terence ng ganoon. Sa sobrang takot niya ay nagmamadali siyang umalis at tumalikod para tumakbo pabalik sa gate ng bundok. Ang mga babae ay lahat ng Sky Class Full Master, at alam nila kung gaano kalupit ang mundo ng pagsasanay, mamatay ka o mabubuhay ako, at kaya wala silang simpatiya para kay Sheksyong. Hindi na maganda ang paaralang ito. Ang mansanas ay hindi nalalayo sa puno, ang mansanas ay hindi nalalayo sa puno. Ang buong paaralan ay isang grupo ng mga mapagmataas at despotikong tao, na nagsasabing gusto nilang lipulin ang buong paaralan sa tuwing bumuka ang kanilang bibig. Kung may gustong madumihan ang kanilang balat, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa hayaan sila. Ang naka-duty ngayon ay ang pangalawang alagad ng bakal, ang pangalawang nakatatandang kapatid ng mga disipulong ito. Nang matanggap niya ang ulat mula sa junior brother na ito, Black Shadow King, galit na galit siya. Siya ang katulong ng Amara at Thomas Fane, Terence. Noong nakaraang pagkakataon, ang nakatakas sa sekta ng Black Star ay isang panlabas na sekta lamang, ngunit sa karaniwang malupit na paraan ng sekta ng Yi sa paggawa ng mga bagay, hindi mahalaga kung siya ay isang panloob na sekta ng sekta o isang panlabas na sekta ng sekta, hanggat siya ay mula sa Black Star Sect, ang Black Star Sect ay palaging nasa kanan. Kaya naman, si Thomas Fane at ang Amara ay malubhang nasugatan ng hindi tinatanong ang dahilan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay talagang may something si Terence sa kanyang manggas. Gayunpaman, wala iyon. Kahit gaano pa siya kalakas, mas makapangyarihan kaya siya kaysa sa kanya, matandang Zhu. Siya ang ipinagmamalaking disipulo ni Terence at isang dalubhasa sa tuktok ng huling yugto ng kaharian ng langit. Bagamat hindi siya nakalusot kasing aga ng kanyang panganay na nakatatandang kapatid at pangatlong junior brother, isa pa rin siyang nangungunang eksperto sa sekta. Dalhin mo ako dyan. Kung sino man ang manggahas na maging mayabang dito, ako, matandang Zhou, sasampalin ko siya hanggang mamatay. Mayabang na sabi ng pangalawang kapatid kay junior brother Wang. Nakahinga ng maluwag si Soldi. Bagamat hindi niya nakikita ng malinaw ang lakas ni Terence, tila siya ay nasa unang bahagi ng Sky Class nang umatake siya, kaya't lubos siyang nakasisiguro, with second senior brother, Terence will be a piece of cake. Dumating ba mag-isa si Terence? Bagamat mayabang ang pangalawang kapatid, hindi siya walang utak. Kailangan niyang magtanong. Si Terence at isang grupo ng mga babae. Si Terence lang ang lalaki, at sakay sila ng boss. Mukhang nagbakasyon sila dito. Sabi ni junior brother Wang. 3,536. Oh, kung gayon ay wala. Sa subconscious mind ng pangalawang senior na kapatid, ang mga babae ay hindi mabuti, at ang mga eksperto ay pawang mga lalaki. Sa katunayan, ang sekta ng balabal na bakal ay talagang ganito, siyang ay malakas at siyin ay mahina. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay nag-walkout ng mayabang kasama si Soldi. Tumingin siya kay Terence at sa babaeng nasa likod niya, at nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Yung Terence, magpakamatay ka at iiwan kita ng buo na bangkay. Iwan mo na yung mga babae mo. Gagawin ko para sayo. Napatingin si Terence sa matabang lalaki sa harapan niya, natigilan. Isa lang siyang Sky Class late phase peak, saan niya nakuha ang lakas ng loob niya. Gusto pa niyang magpakamatay. Forget it, wala akong gagawin. Isama niyo si Josephine para mag-practice kasama ang peras niya na may asukal. Si Terence ay hindi interesadong patayin ang taong ito ay pandaraya lamang. Sige. Tumango si Snowpair na may asukal. Bagamat kadalasan ay may mga alitan sila, pareho silang mga babae ni Terence ngayon, at gayon din si Josephine. Kinailangan nilang tumayo ng sama-sama laban sa mga tagalabas.
Dahil pareho silang water element arts, mas bagay silang suportahan si Josephine. Carla, Trixie, tulungan niyo rin si Josephine. Tumingin si Terence kina Carla at Trixie at sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Josephine ay hindi sapat. Masama kung mahulog siya sa bitag ng lalaking ito. Bigla na lang, pinalibutan ni Althea, Milky, Carla, at Trixie si Josephine, at itinoon ni Josephine ang kanyang mga mata sa pangalawang senior na kapatid. Noong una, hindi niya ito masyadong inisip, ngunit nang makita niyang ibinunyag ni Josephine ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength, natulala siya. Paano naging napakalakas ng babaeng ito? Gayunpaman, hindi siya masyadong natakot. Kung tutusin, babae lang ang kalaban, at siya ay isang master na sikat na sa mahabang panahon. Tungkol naman kay Terence, hindi niya ito pinansin. Sa ganang kanya, si Terence ay dapat na isang normal na Sky Class Master, sa halos maagang yugto. Bakit pa hinahayaan ni Terence ang babae na gawin ito? Paano unmanly ito? Kung tungkol sa pangalawang kapatid, si Josephine ang pinakamakapangyarihang tao sa grupo. Gayunpaman, hindi masyadong maganda si Junior Brother Wang. Ang lakas ng pangalawang kapatid na ito ay kapantay ng kay Josephine, kaya 50 hanggang 50 lang ang tsansa na manalo. Kung si Terence ay lihim na nagdudulot ng gulo, mababa ang tsansa na manalo. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik. Gusto niyang magulat sa kanyang panganay na nakatatandang kapatid, ikatlong nakatatandang kapatid, at Patriarch Blackstar para mabilis silang magpadala ng mga reinforcement. Matapos tumakbo ng ilang hakbang, narinig niya ang sigaw ng pangalawang senior na kapatid mula sa likuran, Awo. Nagulat si Junior Brother Wang at binilisan ang kanyang lakad. Ito ba ang ritmo ng pagkamatay ng pangalawang senior? Natatakot ako, ngunit ang lakas ng taong iyon ay katulad ng sa pangalawang kapatid, at maaari niya talagang patayin ang pangalawang kapatid. Sa sekta ng balabal na bakal, kung saan nilinang ng ninuno ang balabal na bakal, naroon ang una at pangatlong mga alagad niya. Ang ninuno na balabal na bakal ay kasalukuyang nagpapaliwanag ng ilang bagay sa paglilinang sa kanila. Tumakbo papasok si Junior Brother Wang, nadadapa, at pumunta sa harap ng tatlong tao. Junior Brother Wang, anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig na ipinapaliwanag ni Master ang mga prinsipyo ng cultivation sa atin? What's the point of being so rash? Pinandilatan ng panganay na kapatid si Junior Brother Wang. Hindi maganda. Master, noong nabugbog namin ang Amara at Thomas Fane noong nakaraan, dumating ang Terence na pinag-uusapan nila. Ang pangalawang senior na kapatid ay pinatay ng Terence na iyon. Humihingal na sabi ni Junior Marshall Brother Wang. Ano? Pinatay? Anong nangyayari? Napatulala si Ironclad. Anong antas ng master si Terence? Ang pangalawang senior mo ay ang Sky Class Late Phase Peak, paano mo siya papatayin ng ganoon lang? Kahit hindi pa siya patay, sapat pa rin iyon. Guro, magpadala kaagad ng tutulong sa amin. May Sky Class Late Phase Peak sila sa gilid nila. Sabi ni Wang. Nako, ganyan talaga. Pero hindi naman ako mamamatay ng ganoon kabilis. Kahit na may pagkakaiba ang dalawa, hindi naman masyadong malaki. Kahit malapit nang umaban sa consummate level ang kabilang partido, wala namang masyadong pagkakaiba bago iyon. Paano na ito, pangatlo bro, pumunta ka na at kunin mo si Terence. Tumango si Ironclad at bumaling kay third senior. You are a paragon. Dealing with him will be a piece of cake for you. Oo, Master. Tumango ang ikatlong senior na kapatid, kinuha ang kanyang makalangit na sandata, at sinundan si Junior Brother Wang. Hayaan mo, matandang siya, patayin mo siya. Dahil doon, ipinakita ng ikatlong kapatid ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength. Gayunpaman, nang dumating si Junior Brother Wang at ikatlong senior brother sa Mountain Gate, nalaman nilang patay na ang kanilang pangalawang senior brother na si Zhou. Nakahiga siya sa lupa, hindi humihinga. Noong una, ang pangatlong senior na kapatid ay gustong magpakitang gilas at magsalita ng walang kaparerekon, ngunit ngayon ay hindi na. Agad siyang nagalit. Sino ang gumawa nito? Hindi inaasahan ni Josephine na napakahina ng kanyang kalaban.
Ginamit niya ang ika-19 na galaw ng kanyang flying mist at pinatay siya. Paano ito nag-iipon ng karanasan sa labanan? Ito ay isang panig na pagdurog. Siyempre, ito rin ay dahil ang sekta ng balabal na bakal ay mayabang at inakala na sila ay napakalakas, ngunit sa katunayan, wala silang karanasan sa labanan kahit kumpara kay Josephine. Bukod dito, pinuprotektahan nina Althea, Milky, Trixie, at Carla si Josephine. Direktang ipinakita ng apat sa kanila ang kanilang lakas, at ang pressure lang ay sapat na upang malagutan ng hininga ang pangalawang kapatid. Kaya noong sumalakay si Josephine, wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban bago siya napatay. Ito ay talagang mahina. Ako. Ang mahinang boses ni Josephine, hindi ko inaasahan na mamamatay siya pagkatapos ng isang hampas. Pagbayaran mo ang buhay mo. Ang sabi ng ikatlong kapatid na lalaki, na inihayag ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength. Sa tingin mo, iyon lang ang Sky Class Late Phase Peak? Hindi mo ba alam na may Sky Class Full Master sa mundong ito? Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng sabihin na palaging may mas mahusay. Josephine, umatras ka. Hindi kanya kapareha. Mahinang sabi ni Terence matapos tingnan ang lakas ng kanyang ikatlong senior na kapatid. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, ipinakita rin niya ang kanyang lakas bilang Sky Class Late Phase Peak. Natigilan ito sa ikatlong nakatatandang kapatid. Bakit may Sky Class Full Master dito? Si Soldi Wang, sa kabilang banda, ay nagulat din hindi maganda, ang kalaban ay isang Sky Class Late Phase Peak at isang Sky Class Full Master. Kung sabay silang umatake, dehado ang pangatlong kapatid. Sa pag-iisip nito, tumalikod si Junior Brother Wang at tumakbo para iulat ang sitwasyon. Naturally, nakita ni Terence si Soldi na pabalik-balik, ngunit wala siyang pakialam. Paano niya maaakit ang mga masters ng sektang bakal na balabal kung hindi siya mag-iiwan ng taong mag-uulat sa kanila? Masyadong mahirap kung hahanapin niya isa-isa. Awo. Hindi nakatakbo ng malayo si Junior Brother Wang bago ang isa pang sigaw mula sa kanyang likuran. Halatang galing ito sa ikatlong senior na kapatid. Hindi kaya nakatagpo na ng kasawian ang ikatlong senior na kapatid? Hindi, kailangan kong mabilis na iulat ito at humingi ng tulong. Ang plot sa nakalipas na 2 araw ay iminungkahi ng isang kaibigan sa libro. Akala ng Murloc na ito ay mabuti, kaya ginamit ito. 3,537. Natisod si Junior Brother Wang sa silid ni Patriarch Blackstar at lumapit sa kanya at sa kanyang nakatatandang kapatid. Junior Kuya Wang, anong ginagawa mo? Paano ang pangatlong junior brother? Bakit hindi mo siya kasama? Natigilan ang panganay na kapatid at muling pinandilatan si Junior Brother Wang. Pumunta na si third junior brother para tulungan kami. Ano pa ba ang kinakatakutan mo? Hindi maganda. Master, unang senior na kapatid, pangatlo senior na kapatid, sa tingin ko sila ay pinatay din ni Terence. Nagpatuloy sa pagsasalita si Junior Marshall Brother Wang habang hinahabol ang hininga. Ano? Pinatay na naman siya. Anong nangyayari? Natigilan si Ironclad. Hindi ba ang iyong ikatlong senior ay isang Sky Class Master sa Great Circle? Oo, pero may Sky Class Full Master din sa kabilang side, at parang patay na ang pangalawang kapatid. Kahit na hindi mo siya patayin, sapat na iyon. Master, pakipadala kaagad ng taong magliligtas sa kanya. Sabi ni Junior Brother Wang. Guru, hayaan mo, matandang Hao, pumunta ka at tingnan mo. Biglang tumayo ang panganay na nakatatandang kapatid at isang napakamot sa tenga at pisngi, gustong tumulong. Ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid ng pinuno ng sekta. Pupunta ako at titingnan. Naipasa ko na ang posisyon sa iyo. Ang kailangan mong gawin ay maging mahinahon at maging matatag. Hindi ka masyadong mabalisa dahil lang sa araw-araw na may nangyayari. Hawak mo ang kuta habang pupunta ako at kunin ito. Tumayo si Blackstar at umalis kasama si Junior Brother Wang. Pagdating nila sa gate ng bundok, namutla sa takot ang mukha ni Blackstar. Ang kanyang pangalawa at pangatlong disipulo ay nakahandusay sa lupa, at hindi alam kung sila ay patay o buhay.
Ang natitirang grupo ng mga tao ay masayang nagkukwentuhan. Sino ang pumatay sa alagad ko? Do you dare to stand out? Daing ng bakal. At ikaw? Tanong ni Terence. Ako ay ninuno, at narito ako upang ipaghiganti ang aking alagad. Ikaw ba si Terence na iyon? Pinandilatan ng bakal si Terence. Tama, ako si Terence, pero sigurado ka bang ikaw lang ang naghihiganti? Kaya mo? Tanong ni Terence. Ga! Galit na galit si Ironclad sa una, ngunit bigla niyang naalala na ang kanyang pangalawa at pangatlong disipulo ay parehong patay, at siya mismo ay isang Sky Class Full Master. Paano siya magiging katapat ng lalaking ito? Ang isa sa kanila ay ang Sky Class Full Cultivation, at ang isa ay ang Sky Class Late Phase Peak. Ito ay isang 2-on-1 fight, at madali nila siyang masupal. Nagbago ang mukha ni Ironclad sa nakita. Ikaw. Teka, wala ka pang gagawin. Lil Wang, bumalik ka at ipakalat ang balita. Hilingin sa iyong malaking senior na hilingin sa mga matatanda na tulungan kaming mahuli itong si Terence. Oo. Sagot ni Wang at tumalikod na para tumakbo. Hindi siya pinigilan ni Terence at hinayaan siyang tumakbo pabalik. Napakarami niyang Sky Class Master sa tabi niya, at hindi lang sila para palabas. Hindi na niya kailangang gamitin ang mga iyon. Ikaw. Sandali. Pagdating ng mga tauhan natin, may showdown tayo. Nagsisimula ng manghina ang bakal. Alam niyang hindi siya tugma sa lalaki, kaya sinubukan niya mag-stall para sa oras. Oh, sige. Walang pakialam na tumango si Terence. Maghihintay siya hanggang ang lahat ng mga master mula sa kanilang mga sekta ay nandito, at pagkatapos ay papatayin niya silang lahat. Ang gulo naman kung habulin niya isa-isa. Si Ironclad mismo ay hindi inaasahan na papayag agad si Terence. Ano ang nangyayari? Bakit parang tanga si Terence? Kung siya iyon, hinding-hindi siya papayag, ngunit pumayag si Terence. Anong tanga? With that thought, he looked at Terence and took 2 steps back subconsciously. Sige, lumaban tayo ng patas. Pagdating ng mga tauhan ko, lalaban tayo bilang isang grupo. Maglalaban tayo ng 1-on-1, kaya hindi tayo bayani. Oh, whatever you want. Then let's gang up on him. Sabay-sabay siyang sasalakayin ng mga tao natin. Tumango si Terence. Oo naman, walang problema. Tumawa si Ironclad sa loob-loob. Ano kayong mga babae? Hindi ba kita papatulan? Papatayin niya si Terence at itali ang lahat ng magagandang babaeng ito sa sekta ng balabal na bakal. Hindi na siya mag-iisa. Pagkabalik ni Junior Brother Wang, natisod siya sa silid ni Patriarch Blackstar at pumunta sa tanging natitirang senior brother. Junior Kuya Wang, anong ginagawa mo? Nasaan si Master? Bakit ka bumalik mag-isa? Nang makitang bumalik na si Junior Brother Wang, hindi naiwasang magulat ang panganay na nakatatandang kapatid. Pabalik-balik ka ba para sanayin ang iyong katawan? Hindi. Panganay na kuya, masama ito. Alam mo ba? Patay na ang pangatlong senior, at si Master ay banihag ni Terence pagkaalis niya. Sinabi sa akin ni Master na bumalik ka agad para iulat ito. Sabi ni Junior Brother Wang. Ano? Napatay din si third Junior Brother. Nanlaki ang mata ng panganay na nakatatandang kapatid. Sige, alis na ako. Ako, matandang how, papatayin silang lahat. Huwag, Kuya Senior, walang silbi ang pagpunta mo. Masyadong malakas ang Terence na iyon. Gusto ni Master na humingi ka ng tulong sa mga Celestial at sa mga matatanda. Hilingin sa kanila na harapin si Terence ng magkasama. Mabilis na sabi ni Junior Marshal Brother Wang. Ano? Kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa iba't ibang Empyrean Exalt at Patriarch. Ganon kalakas ang Terence na iyon. Natigilan ang panganay na nakatatandang kapatid. Sige, hintayin mo ako dito. I'll go and get them. Ang sekta ng Blackstar ay hindi lang nagsabi na ang pinakamalakas ay magiging pinuno ng sekta. Hindi iyon ang kaso, ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kung hindi dahil sa mga Sky Class Full Masters na pinahaba ang kanilang buhay ng walang katapusan, kailan kaya nila mapapalitan ang kanilang sect leader?
Ang sekta ng balabal na bakal ay may malaking bilang ng mga disipulo, at talagang nakakapagod na maging pinuno ng sekta sa mahabang panahon. Sa makatuwid, ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa anumang kaso, ang mga lumang pinuno ng sekta ay alinman sa mga ninuno na masters o makalangit na venerables, at ang kanilang mga posisyon sa sekta ay hindi mababa. Halimbawa, ang Panginoon ng Bakal na nakasuot ng bakal, ang makalangit na pagsamba, ay isang napakalakas na figure na nakarating na sa malaking bilog ng pagiging perpekto. Para naman sa senior at junior na kapatid ni Ironclad, napakalakas din nila. Ang mga elder na nakasuot ng ginto, nakasuot ng pilak, nakasuot ng tanso, at nakasuot ng aluminyo ay pawang mga master ng Great Circle of Heaven class. Siyempre, ang mga titulong ito ay ibibigay lamang sa isa sa kanila pagkatapos niyang manahin ang posisyon ng pinuno ng sekta. Ang nagmana ng titulo ay tatawaging Forefather Blackstar, habang ang iba ay tatawagan sa ibang mga pangalan. Ang sekta ng Blackstar ay hindi ang pinakamakapangyarihang sekta, ito ay isang pamagat lamang. Ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki ay naghanap ng mahabang panahon at tinawag ang lahat ng mga masters ng sekta ng balabal na bakal. Sila ay bakal na balabal na makalangit na Panginoon, aluminyo balabal na makalangit na Panginoon, gintong balabal na matanda, pilak na balabal na matanda, tansong balabal na matanda, at aluminyo balabal elder. Kasama ang kanyang sarili, mayroong kabuoang 7 Sky Class Full Cultivation Masters. Walang sino man ang mag-aakalang ang Black Star Sect ay magkakaroon ng napakaraming Sky Class Full Masters. Ito ay isang bagay na hindi alam ng ibang sekta o practitioner. Kung alam niya, hindi niya hahayaang mabuhay ang bakal at hinintay na dumating ang iba. Sa ganitong paraan, ang kalaban ay may 8 buong masters, habang ang panig ni Terence ay mayroon lamang Teresa, Cheryl, Yasi, Carla, Turner Giu, Francine, Melissa, Jenny, Althea, Trixie, Milky, at Terence 12 Sky Class Masters, 11 buong Masters at 1 Sky Class Late Phase Peak. Bagamat malaki ang pagkakaiba, hindi magaling sa pakikipaglaban sina Jenny at Francine. 3,538. Pinangunahan ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki ang grupo ng mga eksperto mula sa sekta ng balabal na bakal patungo sa gate ng bundok. Nang makita sila ng ninuno ng balabal na bakal, tuwang-tuwa siya. Wahahaha! Terence, siguradong patay ka sa pagkakataong ito, hinihingi mo ito, papunta sa sekta ng balabal na bakal at napakayabang. Lahat, ipakita ang iyong lakas at takutin ang munting brat na ito hanggang mamatay. Hehe. Nanguna ang malaking senior at ipinakita ang kanyang Sky Class Late Phase Peak Strength. At pagkatapos, nagsimula na ring ipakita ng mga master sa likod ng Big Brother ang kanilang buong lakas ng Sky Class. Paano, Terence? Naiihi mo ang iyong pantalon, hindi ba? Ipinagmamalaki ng Ironclad si Terence, handang kumilos ng kung anumang oras. Ay oo nga pala. Muntik na akong maiihi sa pantalon ko sa kakatawa. 8 lang. Nakangiting sabi ni Terence. Ga! Anong ibig sabihin nun? Sira ka na ba? Sa isipan ni Terence, dapat ay umihi kaagad si Terence sa kanyang pantalon. Bakit siya umasta na parang ayos lang siya? Hindi ito siyentipiko. Oh, lahat, ipakita mo sa kanila ang iyong lakas. Ang matandang ito ay matatakot hanggang sa mamatay. Sabi ni Terence sa lahat. Sige, tatakutin kita hanggang mamatay. Sa pamamagitan nito, ipinakita ni Yasi ang kanyang buong lakas bilang isang buong master ng Sky Class. Ang iba naman, inisip na medyo nakakatawa si Terence at ang bakal, pero nagtulungan pa rin sila at ipinakita ang kanilang lakas. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Ironclad habang hindi makapaniwalang nakatingin sa grupo ni Terence. Nanginginig ang kanyang mga paa. 11 pagkumpleto ng Sky Class. Bata, lumabas ka at ipakita mo sa kanila. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, at lumitaw ang maliit na puppet sa grupo. 12 Sky Class Full Masters. Lumabo ang mga mata ni Ironclad, ang isa pang Sky Class Full Master ay lumitaw. Halos mamatay na siya sa takot. Dati, malaking panalo na ang 12 hanggang 8.
Ngayon, 13 hanggang 8, hindi ba one-sided crush? Hindi niya namamalayan na umatras ng 2 hakbang. Ang batang bayaning iyon na si Linford, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nandito kami para salubungin ka. Welcome US. You're making it sound nice, di ba? Hindi mo ba ako gustong makipag-gang up? Mahinang sabi ni Terence. Joke lang yun? Hindi totoo. Natakot si Ironclad bago pa man magsimula ang labanan. Hindi siya kapantay ng kanyang kalaban. Nako, pero hindi ako. Lahat, sabay tayong umatake. Nagsimula na ang labanan ng gang. Hindi nais ni Terence na mag-iwan ng anumang gulo bago siya umalis sa Sky-class Island. Kung dati, baka hayaan niya silang mabuhay at maging mga alipin niya o ano. Ngunit sa ugali ng sekta ng balabal na bakal, hindi sila magiging masyadong tapat kahit na sila ay mga kampa ni Terence. Masyado silang puno ng sarili, kaya ayaw ni Terence na iwanan ang nakatagong panganib na ito. Dahil doon, itinapon niya ang 20th style ng Wildfire Fist, na matagal na niyang iniipon, at sa tulong ng Essence Necklace, sapat na iyon para patayin ang matanda. Ang ika-20 anyo ng Wild Flame Fist ay katumbas ng 21 anyo ng isang normal na martial technique. Sa Essence Necklace, siguradong patay ang bakal. Boom! Ang bakal na pinatay ni Terence nang hindi man lang namamalayan. Go! Everyone, patayin natin ang batang ito. Balisa ang panganay na nakatatandang kapatid. Umungol siya at sumugod. Dahil walang silbi ang usapang pangkapayapaan, saka sila lalaban. Hindi pa rin sila makatakas. 2 laban sa 1. Mahinang sabi ni Terence. Kung ang mga tagapagmanang ito ay maglalaban ng isa sa isa, maaari silang matalo dahil sa kanilang kawalan ng karanasan. Gayunpaman, sa 1-2 sa isang labanan, ang mga tao mula sa sekta ng balabal na bakal ay hindi kalaban para sa kanila. Ang Inheritor ay isa rin sa pinakamahusay na Sky-class Masters, walang mas mahina kaysa sa dati. Ang mga taong ito mula sa sekta ng balabal na bakal ay naglalaro lamang. Boom boom boom. Ang patuloy na paggamit ng mga diskarte sa martial arts ay napakatalino at makulay, na nagbibigay liwanag sa libu-libong milya. Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga eksperto ng sekta ng balabal na bakal. Ito ay isang ganap na isang panig na pag-atake. Ang Sky-class Full Masters ay bihira, at bawat isa sa kanila ay magiging isang tyrant kapag sila ay lumabas, ngunit sa harap ng pangkat ni Terence, sila ay walang kabuluhan, lahat sila ay namatay ng paisa-isa, nang walang kahit isang pagkakataon na ibalik ang mga bagay. Awo! Ang huling namatay ay Blackstar, at personal siyang pinaponte ni Terence. Sa puntong ito, ang sekta ng Blackstar ay ganap na nabura, at ang natitirang mga disipulo ay hindi banta sa lahat ng walang suporta at proteksyon ng mga nangungunang masters na ito. Ang dating tanyag na sekta ng Blackstar ay naging isang ordinaryong sekta na hindi man lang maihahambing sa sinaunang panahon. Walang magawa ang mga practitioner na ito, at ayaw ni Terence na magdulot pa sila ng gulo. Ang gusto ngayon ni Terence ay bumalik sa nayon sa lalong madaling panahon at buksan ang susunod na pintong bato. Gusto niyang makita kung ano pa ang nasa likod ng pintong bato, hindi sayangin ang oras niya dito sa sekta ng balabal na bakal. Sinabi ng ninuno ng Charlie na titipunin niya ang lahat pagkatapos magpahinga. Sino ang nakakaalam kung kailan niya ito gagawin? Paano kung hindi mabuksan ni Terence ang pintong bato sa oras? Kailangang malaman ng isang tao na ang Sky-class Island plan ay hindi lamang naghihintay kay Terence. Kung hindi pumunta si Terence, mas magiging masaya ang ninuno ng Charlie, kaya kailangang magmadali si Terence. Bagamat ang kasalukuyang koponan ni Terence ay sapat na upang hamanin ang Charlie, kung si Charlie ay nababalisa at tumanggi na buksan ang kalangitan ng Class Island, si Terence ay walang pagpipilian. Hindi niya alam kung paano makarating sa Sky-class Island, at walang kwenta kahit may mana siya sa tabi niya. Kung walang matalinong tao tulad ni Patriarch Charlie, ang lahat ay ilusyon lamang. Kaya, pagkatapos sirain ang sekta ng balabal na bakal, ibinalik ni Terence ang mga babae. Sa panghihinayang ni Terence, hindi nakalusot si Josephine sa labanan. Siyempre,
Takot si Terence sa mga problema, kaya hindi niya hinayaan siyang lumaban mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban ay pawang masters ng Great Perfection Realm, habang si Josephine ay hindi. Kung hahayaan niya itong lumaban mag-isa at may nangyari, huli na para magsisi si Terence. Sa pag-iisip na iyon, sumulyap si Terence kay Milky. Milky, hindi nakalusot si Josephine. Ano ang susunod nating gagawin? Maaari kong samahan si Althea sa kanyang lugar, ngunit natatakot akong magkaroon ng mga problema. Hindi na ito itinago ni Milky at direktang sinabi. Tawagin mo akong Ate Althea. Naputol ang Rock Candy. Susuportahan ko si Ate Rock Candy. Actually, halos hindi ko mapapalitan ang nagmana ng Mist Element. Tutal, tubig ang pinanggalingan ng lahat. Oo, sabi ni Milky. Wala pang pumalit sa kanya. Walang nakakaalam kung magtatagumpay siya. Terence. Bigla kong naramdaman na nasa bingit na ako ng isang pambihirang tagumpay. Biglang sabi ni Josephine. Mabisa kaya ang pakikipaglaban? Nagulat sina Terence at Milky. Hindi, walang gaanong epekto ang laban, ngunit sa tingin ko ito ay dahil maganda ang kalooban ko. Sabi ni Josephine, namumula. Are you in good mood? Tumingin si Terence kay Josephine, nalilito. Maganda ang mood mo pagkatapos masira ang sekta ng Black Star. 3,539. Nakakainis. Hindi. Inilibot ni Josephine ang kanyang mga mata kay Terence. Bakit ang bayolente mo pa rin? Ganyan ka noong una kitang makilala. Lagi kang nag-aaway at pumapatay. Nag-aalala ako sa'yo. Lahat tayo ay magsasaka. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay isang pangkaraniwang bagay. Namula si Terence habang inaalala ang nakaraan. He smiled warmly. Nga pala, anong nararamdaman mo? Ako. Nalaman ko ang tungkol kina Ate Milky at Terence. At nabuhayan ako ng loob na hindi mo ako pipigilan na makasama si Terence. Pagkatapos, bigla akong nakahanap ng breakthrough. Sabi ni Josephine. Kakaiba yon. Natigilan si Milky. Kapatid na Josephine, kapatid mong Milky ang tawag mo sa kanya, hindi kapatid na Milky. Sabi ni Rock Candy. You should still call her big sis, bakit little sister ang tawag mo sa kanya? Pinandilatan ni Milky ang asukal sa bato at tumanggi itong patuyuan. Ako ang pinsan niya, ikaw ba? Tanong niya. Mayabang na sabi ni Rock Candy. Ako ang senior sister niya. Sabi ni Milky. Walang silbi si senior sister, kailangan ko siyang tawaging kapatid na Trixie. Sabi ni Rock Candy. What's the big deal? I don't need you to tell me. Sister Josephine, nakahanap ka ba talaga ng pagkakataong makalusot? Tanong ni Milky. Pero saglit lang. Parang hindi sapat ang nakapalibot na langit at lupang lingchi para malusutan ko. Kung makakapunta ako sa lugar na may mayaman na langit at lupang lingchi, sa tingin ko ay dapat na akong makalusot. O, maaari akong bumalik sa 5 kasamaan na Savage Land at baka makalusot ako sa ilalim ng pressure. Sabi ni Josephine. Nakikita ko. Sumimangot si Terence. Mahirap talagang humanap ng mga lugar na may siksik na espiritual na chi sa mga araw na ito. Maaari ba tayong pumasok muli sa 5 kasamaang Savage Land? Sabi ni Terence habang nakatingin kay Teresa. We can't. Yung teleportation formation na yun, once in a period of time lang magagamit. Kapag nagamit na, mawawalan na ng effect. Kung gusto nating gamitin ulit, maghihintay tayo ng matagal. Hindi ko alam ang eksaktong oras, sabi ni Teresa. Paano ang teleportation array? Tumango si Terence, medyo nabigo. Kung siya ay pumasok sa pamamagitan ng teleportation array mula sa nakaraang pagsubok, bagaman ito ay medyo malayo sa 5 kasamaan na bulubundukin, hindi siya malalagay sa anumang panganib dahil sa presyon ng makamulto na bagay na iyon. Ang bagay na iyon ay maaaring i-activate minsan sa 1 taon. Sabi ni Teresa. Ang oras ng 1 taon ay huli na, naramdaman ni Terence na walang magawa mabuti kung makapasok si Josephine sa espasyo ng Jade. Iyon ang lugar na may pinakamadalisay na enerhiya, ngunit hindi magawa ni Josephine.
Siya lang naman ang makapasok. I'll just take it one step at a time. Who knows? Baka makalusot pa ako sa daan. Tingnan muna natin ang sitwasyon ngayon ni Josephine, bakit niya naramdaman ang breakthrough opportunity kung good mood siya. Maaaring. Terence, totoo ang sinabi mo. Namiss talaga ni Grandmaster Baker si Zhang Lijiu, at iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang makabisado ang walang emosyong manual. At naramdaman lang ni Josephine ang tagumpay dahil binitawan niya ang mga pagpigil sa kanyang puso. Bagamat ayaw maniwala ni Milky, nasa harap ng kanyang mga mata ang katotohanan. Walang puso pero mapagmahal. Marahil iyon ang kaso, sumang-ayon si Terence, matagal na siyang makakalagpas kung hahayaan niya ang pressure. Ito. Kasalanan ko ang lahat. Humingi ng tawad si Milky. Hindi mo kasalanan, ate. Sister Milky. Isa rin itong panuntunang ipinasa sa ating Snow Valley. Umiling si Josephine. I'll try my best. Balik na tayo. Ayaw nating maantala ang trabaho natin. Sige. Dahil sa amin ang lahat ng tao sa boss, pagkatapos ay bumalik ka sa West Star Mountain Village kasama ako. Magandang pagkakataon na makilala ang aking matanda, ang iyong magulang. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence, nagmaneho siya patungo sa nayon ng Star West, at lahat ay makakagalaw ng magkasama. Shield bro? Kailan mo pinabagsak si Therese? She's one of us. Sabi ni Yasi, napansin ang problema. Kumurap si Terence, at namula ang mukha ni Teresa. Naalala lang ni Terence ang problema sa kanyang tono, hindi niya sinasadyang isinama si Teresa dito. Haha, tama na. Ibinuko lang ni Terence ang kanyang bibig, at ayaw ni Teresa. Huwag sabihin kahit ano, sisipain kita. Pinandilatan ni Teresa si Terence, nahihiya. Sabihin mo sa akin, mahilig si Yasi sa mga kwento. Hoy, Big Dipper, kung gusto mong maging asawa ng maliit, kailangan mong makinig sa iyong kapatid na si Yasi. Sabi ni Yasi. Ako. Noon lang naalala ni Teresa na mayroong isang grupo ng mga asawa ni Terence dito. Wala siyang magawa mag-isa at walang magawang ibinaba ang ulo. Sige Shield bro, bilasan mo, sabihin mo. Tumawag si Little Yasi. Hehe, noong panahon ng paglilitis ng Sky Elixir Sect. Noon, hindi namin alam na siya ang young sect master ng Sky Elixir Sect. Halos hindi kami nakaligtas sa kamatayan sa 5 Demons Mountain Range kung saan nakatira ang Dragon of 5 Evils. Kasabay nito, sinabi ni Terence sa lahat ang tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Teresa. Walang dapat itago, normal para sa dalawang tao na magkaroon ng damdamin para sa isa't isa sa ganoong uri ng kapaligiran. Nako, kilala na pala ni Shield bro ang Dragon of 5 Evils. Nagtataka ako kung bakit parang nakikinig ang Dragon of 5 Evils kay Shield bro. Haha, Harry at Leandro, ang dalawang malalaking idiot, sira. Humagalpak ng tawa si Yasi. Si Terence ay hindi nang ahas na magmaneho ng diretso sa nayon, masyadong nakakagulat iyon. Ang pag-uwi ng napakaraming magagandang babae ay parang isang grupo ng turista, at makikita siya ng mga tao bilang isang halimaw. Maipahinto lang ni Terence ang sasakyan sa isang maliit na bayan na pinakamalapit sa nayon at humanap ng hotel na matutuluyan. Gusto niyang dalhin ni Galten ang matandang Linford. Lahat ng mga babae ay nasa sabik na makita ang kanilang maalamat na lolo Terence, at lahat sila ay humingi ng payo kina Cheryl, Yasi, at Josephine. Ngunit ang matandang Linford ay napakabait, na para bang inaasahan niya ang tagpong ito. Tumawa lang siya at nakipag-chat sa lahat, at nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niya ang masayang kapaligiran. Sinabi niya kay Galten, Claire, at matandang Linford na manatili, at umalis pagkatapos sabihin sa lahat na mayroon siyang gagawin. Ito ang pang-4 na beses na binuksan ni Terence ang pintong bato, at labis siyang nasasabik. Tumayo siya sa harap ng Mystic Cave at puno ng emosyon. Pero hindi pa gabi. At ang pintong bato ay hindi mabuksan bago maggabi. Sinubukan ito ni Terence, ngunit hindi ito bumukas. Tila hindi nagbago ang kondisyon para buksan ang pintong bato sa gabi mula noong ika-4 na pagbubukas.
Ito ay sa loob ng inaasahan ni Terence, ngunit hindi siya magiging komportable kung hindi niya susubukan muli. 3,540. Maaga pa noon, at nagpa siya si Terence na pakalmayan ang sarili at hintayang sumapit ang gabi. Isa na siyang Sky Class Full Master, at hindi na niya kailangan pang magsanay. Ang kanyang kasalukuyang bottleneck ay ang makalangit na daw, ngunit hindi ganoon kadaling makalusot. Kahit na ang paglanding sa isang Sky Class Island ay maaaring hindi sapat para makalusot, lalo pa sa mortal na mundo. Kaya't hindi sinubukan ni Terence na mag-aksaya ng kanyang oras, at nagpa siya na magpahinga ng tahimik. Habang lumalalim ang gabi, dahan-daang tumayo si Terence at naglakad patungo sa kuweba. Huminto siya sa pintuan ng bato sa harap ng kuweba at ipinatong ang kanyang kamay dito, na ipinadala ang sining ng Dragon Mastery. Sa kanyang nakaraang karanasan, pamilyar na pamilyar si Terence sa hakbang na ito. Matapos makilala siya ng pintong bato bilang amo nito, dahan-dahan itong bumangon, at ang pamilyar na unang palapag ng Mystic Cave ay nahayag kay Terence. Ang eksena sa likod ng pintong gawa sa bato ay katulad noong huling narito si Terence. Hindi siya nagtagal at naglakad patungo sa ikalawang batong pinto sa likod ng bulwagan. Katulad noong nakaraan, na-activate niya ang kanyang Practitioner's Arts at dahan-daang bumukas ang ikalawang batong pinto. Ang ikatlong batong pinto ay isa ring pinakamahalagang batong pinto. Lumapit si Terence at huminto sa harap ng pintong bato. Katulad ng ikalawang batong pinto, dahan-daang bumukas ang ikatlong batong pinto pagkatapos niyang buhayin ang mantra. Pumasok si Terence at hindi tiningnan kung ano ang nasa loob ng pintong bato. Dumating siya sa ikaapat na pintong bato, na siyang pinakamahalagang pintong bato. Lumapit si Terence at huminto sa harap ng pintong bato. Sa harap ng pintong bato, may nakatayo ding stone tablet sa gilid ng pinto. Sa ibabaw nito, mayroong isang CP na nakaukit sa script ng selyo, 3 yugto ng pinakamataas na klase, armas sa kamay, at hampasin ang pinto gamit ito. Saka ka lang makapasok. Ang 3 antas ng pagkumpleto ay nangangahulugan na ang sining ng Dragon Mastery ay nasa tuktok ng ikatlong antas. Inilabas ni Terence ang Heaven Grade Staff na ginawa niya noon, huminga ng malalim, at nagsimulang i-channel ang arts ng practitioner. Sa pagkakataong ito, buong bilis ni Terence na idini-channel ang sining ng practitioner nang hindi nagpipigil. Kasabay nito, ibinuhos niya ang kanyang chi sa staff at ibinagsak ito sa pinto. Boom! Ang lakas ng pagkumpleto ng Sky Class, kasama ng buong operasyon ng pag-awit, ang lahat ng tunay na chi ay tumama sa pintuan ng bato, na gumawa ng malakas na putok. Itataas na sana ni Terence ang kanyang kamay at ilalayo ang tungkod, ngunit sa kanyang pagtataka, ang staff ay tila nakadikit sa batong pinto, at hindi niya ito maiangat. Napakurap-kurap si Terence, ngunit naalala niya ang dati niyang karanasan nakadikit din ang kamay niya sa pintong bato. Marahil ito rin ang pagsubok ng pintong bato. Huminga ng malalim si Terence at hinayaan ang staff na dumikit sa pinto. Ang sumunod na nangyari ay ayon sa inaasahan ni Terence. Hindi na niya kailangan pang i-activate ang arts ng kanyang practitioner, parang automatiko itong na-activate, at ang chi ni Terence ay dahan-daang dumadaloy sa pintong bato sa pamamagitan ng kanyang staff. Ngunit sa kanyang nakaraang karanasan, hindi nagpanik si Terence sa lahat ng oras na ito. Ganon din sa bawat pagkakataon, kaya mahinahon niyang hinarap ang lahat. Sa paglipas ng panahon, ang chi sa katawan ni Terence ay unti-unting bumababa hanggang sa mapunta ang lahat sa pintong bato. Pagkatapos, ang chi na dumaan sa pintong bato ay dumaloy pabalik sa katawan ni Terence. Hindi nakakagulat, ang dalisay na chi ay kapareho ng huling pagkakataon, mas dalisay kaysa dati. Tinulungan ng pintong bato si Terence na kumpletuhin muli ang pagsasala, at pagkatapos ay dumaloy muli ang enerhiya pabalik sa pintong bato, pabalik-balik ng 4 na beses. Sa wakas, ang ikaapat na pintong bato ay naglabas ng malakas na boom, at huminto ang daloy ng enerhiya sa pagitan ni Terence at ng pintong bato. Ang pintong bato ay nagsimulang bumangon ng dahan-dahan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Tila ang ikaapat na pintong bato ay nabuksan sa parehong paraan tulad ng unang dalawa. Bumukas ang pintong bato, at ayaw na ni Terence na mag-aksaya pa ng oras.
Kailangan niyang umalis sa kuweba bago mag-umaga, kung hindi, maikulong siya sa loob. Siyempre, maaari siyang umalis sa susunod na araw, ngunit kailangan niyang maghintay ng isa pang araw. Kaya lang medyo masikip ang oras ni Terence ngayon, maaaring ipatawag ng 5-element sect ang mga practitioner pabalik para sa isang sky class meeting anumang oras, kaya kailangan niyang magmadali. Tulad ng sa likod ng ikatlong pintong bato, ito ay isang napakasimpleng silid. Wala pa ring pinagmumula ng ilaw sa silid, ngunit kasing liwanag pa rin ng araw. Sa harap ng silid na bato, mayroong isang maliit na mataas na plataporma. Sa mataas na entablado, may isang tila sinaunang maliit na kahon. Maliban doon, wala nang iba pa. Si Terence ay hindi masaya o nabigo sa lahat, walang iba kundi isang kahon, at iyon ay nasa loob ng kanyang inaasahan, ngunit palagi siyang umaasa na makakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Palagi itong maliit na kahon, at sanay na si Terence dito. Umakyat siya at ibinaba ang kahon. Ang maliit na kahon ay kasing liwanag ng isang balahibo, at ito ay katulad ng dati. Tila dapat mayroong isang bagay tulad ng isang mental cultivation technique o isang paraan ng forging sa loob. Matapos ilagay ang kahon, itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ng silid. Gusto niyang makita kung may ikalimang pinto na bato, ngunit sa kanyang pagkabigo, ito na marahil ang huling batong pinto. Ito ay dahil walang ikalimang pinto ng bato sa silid na bato. Naroon lamang ang walang laman at makinis na mga pader na bato. Tila wala na siyang daan palabas. Ang kanyang landas sa pangkaraniwang mundo ay malamang na medyo over kung ang lahat ay mapupunta sa plano, ito na ang huling beses na pupunta siya sa Mystic Mansion. Malamang na wala ng mga pagtatagpo sa hinaharap kaya ang mangyayari sa Sky Class Island. Ngunit hindi inisip ni Terence na mananatili pa rin ang Mystic Cave, malamang na may kaugnayan ito sa matandang Linford, kung tutuusin. Sino pa ba ang maaasahan niya? Sa sariling dalawang kamay lang niya maaasahan. Elder George, ito na ang huling stone room. Dapat ma-unlock ang memory mo, tama ba? Ano ang follow-up? Huminga ng malalim si Terence at nagtanong. Tama, ito na ang huling tarangkahang bato, wala na. Ang mga alaala ko naman. Naalala ko lang, at limited lang talaga. Hindi magtatagal ang mga araw na makakasama kita, dahil natapos na ang aking misyon. Salit-salit na sinabi ni Elder George. Ano? Mission accomplished? Wala ka pang ang sinasabi. Sino ka? Saan ka nanggaling? At ngayong wala na ang pintong bato, saan ako pupunta sa hinaharap? Nagpaputok si Terence ng sunod-sunod na tanong. Sino ako? Sa totoo lang, isa akong primordial spirit doppelganger na nilikha at tinataka ng iyong master at ng kanyang kaibigan sa isang jade pendant. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.